Magandang araw! Ako nga pala si Ginoong Benzar E. Angeles, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa punemang segmental. Ngunit bago ang lahat, atin munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng ponema. Ang ponema ay ang pinakamaliit na unit ng mga tunog. Ito rin ang pundasyon ng iba pang mga elemento ng wika. Mayroong dalawang uri ng ponema. Ito ay ang ponemang segmental at ang ponemang suprasegmental. Ngunit ang magiging focus natin ngayong araw ay ang ponemang segmental. Ang ponemang segmental ay binubuo ng ponemang katinig, ang ponemang patinig. Ang wikang Filipino ay binubuo ng 21 mga ponema at ang 16 dito ay mga ponemang katinig at ang 5 dito ay ang ponemang patinig. Kabilang pa sa ponemang segmental ang diptonggo, ponemang malayang nagpapalitan, pares minimal at ang cluster. Ngayon, ating palawakin pa ang ating kaalaman patungkol sa ponemang segmental. Unahin natin ang diptonggo. Ano kaya ang diptonggo? Ang diptonggo ay alinmang mga patinig na sinusundan ng malapatinig na W o Y sa isang pantig. Halimbawa na lamang ng mga diptonggo ay ang aw, iw, a, oy, at oy. Ang halimbawa ng mga salitang ginagamitan ng diptonggo ay ang salitang galaw, baliw, reyna, kahoy, at kasoy. Dumako naman tayo sa ponemang malayang nagpapalitan. Ano kaya ang ponemang malayang nagpapalitan? Ang ponemang malayang nagpapalitan ay pares ng mga salita na kakikitaan ng magkakaibang mga ponema ngunit hindi nagbabago ang kahulugan. Halimbawa ay ang salitang politika. Makikita natin sa salitang politika na nagbabago ang isang ponema sa loob ng salita gaya ng ponemang o at ang ponemang yu. Kung titingnan natin, magkaiba sila ng isang ponema, ngunit iisa lamang ang kanilang kahulugan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng politika? Politika ay may kaugnayan sa gobyerno o pamahalaan. Isa pang halimbawa ng ponemang malayang nagpapalitan ay ang salitang lalaki at lalaki. Gaya lamang ng salitang politika, malaya na nagpapalitan ng iisang ponema sa loob ng salitang lalaki at lalaki. Ito ay ang ponemang I at ang ponemang I. Ngunit kung titingnan natin ang salitang lalaki at lalaki, iisa lamang ang kanilang kahulugan. Ito ay kasarian or kasariang panlalaki. Isa pang halimbawa ay ang salitang totoo at ang totoo. Kung titingnan natin sa salitang totoo, totoo ay nagpalit lamang ng isang ponema sa loob ng salita. Ito ay ang ponemang U at ang ponemang O. Ito ay nangangahulugang tunay or makatotohanan. Ngayon, dumako naman tayo doon sa pares minimal. Ano nga ba ang pares minimal? Ang pares minimal ay pares ng mga salita na magkaiba ang kahulugan, ngunit magkatulad ang bigkas maliban sa iisang ponema. Ang mga halimbawa ng mga salita na kabilang sa pares minimal, ito ay ang tala at pala. Kung susuriin natin ang dalawang salita na tala at pala, mayroong pagkakatulad sa kanilang pagbigkas or mayroong pagkakatulad sa bigkas ng dalawang salita. Maliban lamang doon sa isang salita. Ito ay ang ponemang P at ang ponemang P. Ngunit ang dalawang salita ay magkaiba ng kahulugan. Ang ibig sabihin ng tala, ito ay ang between or ang bagay na nagniningning sa kalangitan tuwing gabi. At ang pala naman ay ang kagamitan na ginagamit sa pagbungkal ng lupa. Isa pang halimbawa ng pares minimal ay ang salitang bahay at buhay.
gaya na lamang ng unang halimbawa na naibigay kanina, makikita natin yung pagkakatulad ng bigkas ng dalawang salita. Maliban lamang doon sa isang ponema, ito ay ang ponemang U at ang ponemang A. Ang dalawang salita na naibigay ay magkaiba ng kahulugan. Una, ang bahay. Kapag sinabi natin bahay, ito ay silungan, tirahan, or kaya naman ay tahanan. At ang buhay naman, ito ay ang kapalaran ng isang tao. Isa pang halimbawa ng mga salita na kabilang sa pares minimal ay ang salitang pusa at ang puso. Kung susuriin natin ang dalawang salita, mayroong pagkakapareho doon sa pagbigkas ng dalawang salita, maliban lamang doon sa isang ponema. Ito ang ponemang O at ang ponemang A. Kapag sinabi nating pusa, ito ay isang hayop. At ang puso naman ay parte ng katawan ng isang tao o kaya naman ay hayop. Ngayon dumako naman tayo sa cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster ay mga salitang mayroong magkadikit o kabit na dalawang magkaibang katinig na matatagpuan lamang sa iisang pantig. Ito ay maaaring makita sa posisyong inisyal o posisyong pinal ng pantig. Halimbawa ng salitang kabilang sa cluster na nasa posisyong inisyal ay ang mga salitang braso, busa, klase, at grasa. At ang cluster naman na makikita sa posisyong pinal ng pantig ay ang card, nurse, index, at relax. Sa kabuuan, kabilang sa ponemang segmental ang mga sumusunod. Una ay ang diptongo, pangalawa, ang ponemang malayang nagpapalitan, pangatlo, pares minimal, at ang pang-apat ay ang cluster. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan. Hanggang sa muli, bye-bye!